Kasi kami mga Bisaya, ma-pride talaga. Kaya yun po ang paninindigan namin mga Bisaya. Ma-pride. Kahit saan kayo magtanong mga Bisaya, ma-pride. So guys, good morning po. Wala pa po si Kuya Tekram, hindi pa po okay yung kanya pong pakiramdam. Kaya po ako po muna uli ang sumugod para po balikan sina Tatay Johnny. Kaso nga lang po, pagpunta po namin dun sa kung saan po namin sila nakita, wala na po sila doon kanina. So hinanap pa po namin sila at nakita po namin sila uli. Maaga rin po silang naglakad para na rin po siguro hindi sila masyadong mainitan sa araw. Pag-usapan po namin kung ano po yung maganda pong plano po para sa kanila. Tila ba laging pinagtatagpo ng tadhana yung landas namin ni Tatay John at saka ni Ate Pen Yung masko na naman, mayayari na naman tayo nito. Good morning po. Anong oras po pala kayong umalis kaninang umaga po dun sa pinagkitaan po natin kagabi? Mga 5:49 na. Mga mag-aalas 6. Ganito po, nabanggit ko nga po kay Kuya Ram yung napag-usapan po natin at kung ano po yung nangyari po sa inyo. Meron po siyang suggestion para po kung ano po yung mas maganda po natin gawin. Kakausapin po namin yung barangay po namin, yung kapitan po namin na doon muna kayo sa farm namin. Meron kasi kaming kubo doon. Baka daw kasi sa August 15, pwede na uling makalusot, maihatid kayo. Kabanatuan na naman ang pupuntahan ninyo, malayo, tapos babalik na naman kayo maglalakad. Ang naisip po ni Kuya Tekram, doon po kayo ka-quarantine. Baga at least dito na lang po kayo naghihintay. Ano pong masasabi nyo doon tayo? Okay po ba yun? Kakapandin po kasi. Ano pa? Yun nga po, sana. Hindi ko naman pong accept na ganito yung mangyayari sa amin. Kaya lang, yun nga po. Tay, doon naman sa una nating pagtatagpo, kahit pa paano naintindihan naman natin yung naging desisyon ninyo, bagamat syempre iniisip lang natin si ate. Pero dahil sa ngayon na pagtantunan natin na hindi kayo pwedeng lumusot at hindi kayo makakauwi, kahit sa kagustuhan talaga ninyong makauwi, hindi talaga pwede. Ayan, pangalawang pagkakataon, Tay. I-offer po namin, pwede po kayo mag-stay po doon sa amin. Kasi kung mag-okay naman na po ngayong August 15, makakalusot na tayo. Gusto ko lang po tanongin, nung po bang una, nagdududa po kayo sa amin? Medyo. Yan, napanood po namin at yung kanya. Napanood niya yung mula daw umpisa hanggang huli. Kaya nga po nga, hindi kami tumawag sa inyo kasi nahiya din po kami yung unang offer ninyo. Tapos hindi po namin tinawagan yung kwan. Ito lang, tumawag dun sa na-contact niyang number dun sa cellphone na nakakuan. Yung mga nagbibigay sa amin ng number. Tay, kung wala yung kabanatuan na kausap nyo, saan kayo pupunta nun? Doon lang po sana kami sa may kawayan kung saan kami nag-stop. Tatambay po kayo doon? Mayroon po sila mga kubo-kubo doon na mga na-hold sila doon. O ba't di na lang po kayo nag-stay pala doon? Yun nga po, wala rin pong budget na papakain. Doon lang po hanggang sa kanya-kanya pong kain doon. Pati yung mga pulis, wala rin silang budget. Kumbaga, pwede kayo mag-stay pero buhayin nyo sarili nyo. Kaya nung naksidente ako, tumawag din to sa akin, banatuan. Balik na lang ka rito, sabi. Anong sinabi niya ng pen? Sabi niya po, bakit po nangyari kay Papa yan? Sabi niya po na ano na lang, bumalik na lang sila doon para mas maganda pa, hindi ma-aksidente, tas matulungan pa po. Kaya sabi, babalik na lang po kami yun kung maayos na po namin yung sugat niya. Pero tayo yung offer po namin kasi, ito po yung sa tingin po namin na mas makakabuti po sa inyo. Tayo medyo malayo pa yung kabanatuan. At ang mahirap kasi yung hindi natin sigurado yung checkpoint along the way papuntang Kabanatuan. Kasi last week papunta po si Kuya Tekram sa Nueva Ecija para po may susunduin po kaming bata. Pinabalik din po kami dahil nga po kailangan po ng travel pass, ganyan. Bago ka magkaroon ng travel pass, kailangan mo ng mga health certificate. Kumbaga maraming pagdadaanan. So ang offer po namin, Tay, is
Yun nga po, doon po muna kayo sa farm namin, kakausapin po namin yung kapitan po namin na doon kayo mag-i-stay hanggang naka-lockdown ng Manila. Kami bahala sa inyo, wala kayong iintindihin. Kung may farm naman doon, kung nahihiya kayo na sa tingin nyo walang ginagawa, meron naman pwedeng gawin doon para po kahit papano hindi kayo masyadong nahihiyang konti. Ang gagawin po kasi, papaliwanag ko na rin, kapag po sumang-ayon po kayo, tatawagan ko po yung kuya ko para mahakot po yung gamit po ninyo sa truck po natin isasakay. Tapos diretso po tayo sa amin. Kahit pa paano itong panahon ng COVID na to, tulungan kasi to tulungan tong panahon na to. Wag na nating pairalin yung hiya o kasi pinapabanggit po pala ni Kuya Tekram, yun daw pong pride medyo ibaba daw natin konti. Tay, at least makakapagpahinga na kayo, makakapaligo kayo, may pagkain tayo doon. Ano, Tay? Tanungin muna natin si ate. Ikaw ate, anong say mo doon? Hindi ko po alam kung siya na lang po kasi hindi ko naman po din alam yung desisyon niya. Gusto ko lang pong sabihin po sa kapatid po ni Kuya Johnny na wag po kayong mag-alala, ang intention po natin ay tulungan po sila. Wala po tayong intensyon na anuman kasi ito po kasi yung channel po natin talaga. Lalo na mga ganito emergency ginagawa natin. So Tatay Johnny, napanood naman ni Ate Pen, nakita niyo yung mga videos natin. Talagang yung channel natin, pag mga biglang on the spot na may kailangan ng tulong, tinutulungan talaga natin. Hindi ito parang pakitang tao lang. Advokasya natin itong pagtulong lalo na sa ganitong panahon. Ano Tay? Yung iniisip nyo lang ba yung parang nakakahiya, ganon? Pwede, hindi naman po, po nahiya na rin po, pero pwede pong magpanapan. Kung hindi po namin kaya doon na po ako na po yung mismo ng tulong sa inyo. Kaya nga nung sabi niya, doon na lang kayo, sabi ko sa kanya, kuya, wag niyo nang istorbohin kasi hindi nga namin tinawagan para ayaw namin makuha sa problema namin kasi kaya namin. Yun, sabi niyo, tapos bigla na lang dumating kayo kahapon. Hindi mo ba naisip tayo na parang pinagtatagpo yung natin? Pinagtatagpo yung tadhana natin. Kasi guys, ganito, kahapon po, hindi naman po kami nakakita sa kanila. Si Kuya Agosto po yung nakakita sa kanila. Buti nandun ka, nakita po silang magtatay. At tapos po, nung hinabol po namin, nakalampas na po kami sa kanila. Buti po si ate, bumili po ng, bumili po ng katol. Nakita po uli namin sa daan. So, tila ba parang pinagtatagpo yung landas namin. Kaso para si tatay, mailap. Sa susunod po ako na yung hihingi ng tulong sa inyo kung saan. May number naman po kayo sa amin. Kung talagang di namin kaya doon, ako na lang po ang talagang lalapit. Kasi nakakaya din po yung nakukuhan. Yung kausap nyo doon. Kasi pwede nga po, yatid nyo pa kami dun. Ito po yung mga option po natin, Tay. Yun nga po yung iahatid po kayo doon. Pero yun po sana, pangalawang option na lang po sa amin. Ang napag-usapan po namin sa bahay kahapon, ang unang maging option natin is doon na po muna kayo at papakiusapan na lang yung mga barangay official sa amin na doon po kayo sa farm mag-i-stay. Meron pa po kasing isang kwarto po doon na pwede po kayo mag-stay. Kasi malayo pa tayong Cabanatuan. Doon po ba simula po doon sa Arko ng Gapan, malayo pa po yung pupuntahan nyo doon? Malapit na po yun. So guys, ang first option po ni tatay, subukan pa rin daw nila sa Cabanatuan. Kapag hindi daw talaga kaya, kukontakin na lang kami. Medyo mahirap yon dahil wala tayong kasiguraduhan sa mga checkpoint. Pero kung ihatid lang, gusto namin kayong ihatid. Kaya naisip namin, ba't pa namin kayo ihatid doon kung pwede naman natin pakiusapan daw yung mga namin sa barangay. At doon po muna kayo mag-stay. Sa'yo ate, okay yon? Okay naman po kasi nakakahiya kasi tumulong na po kayo nakaraan, hindi namin tinanggap. Tapos ngayon baka hindi na naman namin yung tulong. Tanggalin nyo na ate yon. Wala na tayong pride na dapat na panghawakan ngayon. Tanggapin na lang natin ng buong loob kung ano yung gusto naming itulong. Wala naman din kaming ibang habol dito kundi maitawid man lang itong panahon na to. Yun na lang po yung kwan ko muna. Kahit nakalayo-layo lang kami konti dyan, tapos tatawag na lang kami sa inyo. Para gusto ko yung gusto ko po yung talagang ako yung malapit sa tao talaga.
po yung taong paninindigan din po kasi ako. So mas palagay na po kayo doon na doon po na mag-stay? Trabaho lang mas po yung kanina. Mali magbabantay. Hindi, may trabaho naman din kayo dito. Ano, tara na. Okay na. Yung siguro. Tawagin ko na yung kuya ko, papuntahin ko na yung truck para mahakot na yung gamit nyo. Para tayo na, makapagpahinga na kayo. May matulugan kayo ng maayos-ayos doon. Eh sa trabaho naman, maraming trabaho doon, huwag po kayo mag-alala. Tara na, give na. Okay na. Tay, huwag kayong mahiya at walang mangyayari sa atin kapag hiya yung papairali natin ngayon. Ang panahon ngayon ay bayanihan. Kamukha nung nakaraan, guys, no? Nakakalungkot man, kung tinanggap sana ni Tatay yung offer natin, malamang hindi na nangyari to sa kanila. Pero nangyari na yung nangyari, magsisiman tayo pero wala na tayong magagawa. So ngayon, may plano pa rin si Lord para sa kanila. So take 2. Imagine niyo guys, nakita pa namin sila uli. Gaano kaliit yung posibilidad na magkita uli kami ni Tatay kasi hindi naman kami lagi nasa highway, di ba? At saka hindi naman araw-araw naglalakad kayo sa San Ildefonso. Tila ba talagang tinatadhana yung ano po natin, landas natin, Tatay Johnny. So tatawagin ko na po yung kuya ko, no? Okay na. Hindi po talaga pwedeng ako yung hingi ng tulong sa inyo. Kasi may pride, meron din po kasi akong tinapan na suko ako yung lumalapit sa Hindi ngayon, lumapit po kayo ngayon. Hindi po kami lumapit. Pag di ko na kaya, doon ako humingi ng tulong. So, binigay namin kung ano yung option na pwede naming maitulong sa ngayon. Sige Tay, paliwanag mo na lang kung ano yung decision mo para malinaw na lang po. Pasensya na po kayo kung ma-pride po ako. Tsaka, kasi lahat naman tayo may ma-pride eh. Meron din tayong kanya-kanyang prinsipyo na pinapa na ayaw din nating masapawan ng iba ng kwan. Kailangan yung decision natin, yun ang makupan. Hindi ko na ako kaya, doon po ako lalapit. Pag kaya ko pa po, hindi nga po ako humingi ng tulong kahit na anong kwan. O si ate, so anong reaction mo doon, te? Okay naman po yung sinabi niya. Mas maganda na lang po yung sinabi. Pag di na kaya, tatawag na lang po kami sa inyo. Pero ikaw ate, marami kasing nag-aalala sa kondisyon mo. Kaya mo pa ba? Opo, kaya ko po naman po kasi basta't kasama ko po tatay ko. So, Tay, kaya pa? Sigurado kayo? Guys, ayaw po talaga nila. Bali, doon tayo sa second option na ihatid po sila sa Kabanatuan. Okay yan, ano? Tatawagan ko po yung kuya ko para maisakay sa truck yung gamit para po maihatid po sila sa Kabanatuan. So syempre ang prayer ko kung makarating kayo sa Kabanatuan, sana maging okay yung pagpanggap sa inyo doon. Narinig natin si Tatay kung ano yung decision niya at irerespeto natin yun. So sa ngayon, ang magagawa lang po natin is maihatid po sila hanggat maaari doon na sa mismong pupuntahan nila. At kung hindi man po makalusot sa mga checkpoint, sa pinakamalapit na checkpoint na maihatid po sila. Ano Tay? Okay? Sige po. So sana tayo, wag niyo pong masamain yung intention po namin. Ano po? Kami po ay mga kaibigan at ang gusto lang po namin ay makatulong. Ano po? Kung medyo maramdaman nyo man na parang nadidismaya kami sa mga desisyon ninyo, siguro po natural lang po sa amin yun dahil iniisip din po namin si ate at saka lalo na yung kalagayan po nyo ngayon. Nabasa ko dun sa comment, ang dami. Kami Tay, wala naman kaming masyadong ano doon dahil syempre opinion ng tao yan, nirirespeto natin lahat yan, wala tayong kinakampihan. Syempre kung magre-react lang kami ng negatibo doon sa naging desisyon nyo, bakit pa namin to gagawin uli sa inyo? Neutral tayo sa ganon dahil yung mga nakapanood, hindi rin naman nila alam yung detalye lahat ng nangyari. Kami rin naman sa part namin, hindi rin namin lahat alam yung detalye ng mga nangyari sa inyo. Kumbaga, andun lang tayo dun sa neutral. Mahalaga, alam nyo yung desisyon ninyo, alam nyo yung prinsipyo ninyo. Ang ano na lang dyan, hanggang saan po kayo dadalhin nung pinangahawakan ninyo na prinsipyo. Lahat ng mga kapatid ko, kahit naririnig nila, yun talaga, alam nila po yung ugali ko na. Yung mga kapatid ko nasa ibang bansa, hindi man humingi ng tulong. Kahit bigyan nila ako, hindi ako humingi kasi siyempre, pinasukan mo yung pamilya mo, kailangan ikaw din ang lumusot. Ikaw din ang gagawa ng parang para makakain sila. Yun po yung kinakagalit nila sa akin pag binibigyan nila ng tulong yung asawa ko.
Parang inaaway ko sila kasi hindi naman porket may pera sila eh, bigay na ng bigay sa amin. Kaya ko naman buhayin yung pamilya ko. Yun po yung pride ko sa kanila, kaya alam po nila yan. Kaya nga sabi ko kay kuya, wag nyo nang panin sila Boss Tekram kasi mayroon naman kami number sa kanya, pwede naman tawagan. Hindi, nalulungkot kasi kami tay. Nalaman nga namin na aksidente po kayo. Kaya po ba namin tiisin nyo na nalaman namin na aksidente kayo, nandito kayo malapit sa amin, tapos di po namin kayo pupuntahan. Pagka alam nga po namin kung wala lang pong sakit si Kuya Tekram, pumunta po siya. Kaya ako na po yung sumugod. Kaya hindi pa po kasi kaya ni Kuya Tekram. Ang pinakang ko lang, maraming salamat sa tulong ninyo sa mga gamot kahapon. So guys, sana po ay maunawaan po natin kung ano man po yung naging decision po ni tatay. Guys, sabi po ni Ate Pen, birthday daw niya sa August 20 po. August 20. So mukhang magbe-birthday si ate sa daan Baka naman makaabot na sa Kabanatuan kasi ilang araw pa naman. At syempre kung mayahatid namin kayo ng mas malapit, mas okay yon. May sinasabi po si tatay, ano po hintay? Paulit nga po. Kasi kami mga Bisaya, ma-pride talaga. Kaya yun po lang paninindigan namin mga Bisaya, ma-pride. Kahit saan kayo magtanong mga Bisaya, ma-pride. Kaso tayo, sige guys, ganun talaga. So, basta kami tayo, nandito lang kami ha. Humingi po ako ng paunawa sa mga nanonood na sana intindihin nyo rin kami. Hindi hindi naman yung magko-comment kayo na kasi hindi nyo alam yung pinagdadaanan po namin. Kung kayo po yung nasa kalagayan namin, maintindihan nyo rin. Kasi hindi naman lahat ng pride nakakain. Meron din pong pride na malambot, meron din pride na meron dahilan. Kasi kung ako lang pong humingi ng tulong sa kanila na mismo, wala namin pride po. Kasi nakita lang po kami sa daan Kung kami po sana yung unang lumapit sa kanila na hindi kami nakita. Kami po yung wala pong pride. Kasi ewan ko, kasi yung pang ng mga Bisaya, may pride. Pero balang araw din po, ako may isip ko rin po yan na ako yung hihingi ng unang tulong sa inyo. Napakaraming aral na itinuro sa atin itong COVID. Maraming naperwisyo, halos karamihan naperwisyo. Pero sa kabilang banda merong itinuturo itong panahon na to sa atin. Katulad nito, yung minsan yung pride, kapag alam naman nating medyo alanganin, ibaba natin ng konti para naman hindi man sa sarili natin, para sa iba. Hindi man po para sa inyo, para na lang po sa anak po ninyo. Ate, tingnan mo ko. Kaibigan kami. At nakita mo naman sa YouTube kung totoo ba kami o hindi. Gusto mo ikaw na lang yung maiwan sa amin. Para may pang karoon doon. Hindi talaga ate, seryoso. Babalik pa naman ako. Hindi ka mapapana sa amin. Safe na safe ka. Bakit? Hindi ko po kasi kayang wala po akong katabi ni tatay ko. Hindi po ako sanay na wala akong katabi. Hindi naman kayo matiis tong anak po ninyo. Ma-pride din po. Guys, yung pride minsan control. Pero sabi naman ni tatay, balang araw is mapagtatanto natin ang lahat. Basta tayo kami, nandito lang kami. Anytime, huwag kayong mahihiya. Lunukin na lang yung pride kung mayroon pa. Pero sa amin po ay welcome na welcome po kayo. So ito na guys yung truck. Hello kuya. After na sila. Kumakain lang. Pagkakain, iisampa na natin yung Kain lang po muna sila. Then afterwards, sampa na po namin yung gamit po nila. Ayaw pumayag ni tatay dun sa offer natin na umuwi sa atin. Papaalam na lang natin sa barangay. Kapag napagdesisyonan niyang humingi ng tulong sa atin, dun na lang. Pero susubukan niya muna yung sa Kabanatuan kung okay daw. Kung hindi naman daw kaya, tayo tatawagin. Pinagaya ko pa naman yung kwarto nila doon. Pinaayos na pala kuya yung kwarto nyo dun ni kuya. Guys, in total, tayo ilang araw na po kayong nasa kalsada? 157 na, hindi na 139, 157 days na. Kasama yung araw na to. Ayan. Tay, si kuya na po ang bahala po sa inyo, no? Ihatid po kayo.
At sana makalusot sa mga checkpoint para mas makarating po kayo agad dun sa pupuntahan nyo. At gusto rin po palang ipaabot po ni Kuya Tekram. Huwag na po. Hindi. Hindi, huwag na po kasi tatuhin niyo. Kailangan nyo ng pang maintenance nyo tayo. At tanggapin nyo na to tayo kahit na At, yung inaano namin yung anak din ninyo. Pwede sa susunod na lang po pagka. Hindi po, kailangan nyo. Ate, ikaw na humawak. 1, 2, 3. Ate, wag radyo na, bilhin mo ha. Yan, i-reserve nyo sa pangkain lang. At yung talagang kailangan, mga gamot, panglinis ng sugat ni tatay. Okay? So, ayun guys, abangan na lang po natin yung mga susunod po na tagpo. Sa ngalan po ni Tekram, ako po yung nagpapasalamat sa inyo pong suporta sa channel po natin. So, God bless po. Hindi po, Kuya Tekram. Salamat po. Ito na po ngayon na kabanatuan. Salamat po sa tulong. Okay na sila. Kaya uwi na ako. Ingat kayo, Kuya Ne. Salamat po. Thank you.